So, ayun nga, nagpunta kami ng palengke ng Binyan. Nagpatahi kasi ako ng kurtina at habang naglalakad nga kami, nakita ko itong hito na medyo may katagalan na nga nung huli ako nakakita at nakatikim nito. Kaya nga ito, napabili ako dahil paminsan-minsan na lang talaga ako nakakatikim nito. At isa pa, ito yung paborito kong niluluto ng aking ama nung siya'y nabubuhay pa. Bumili na nga ako ng 2 piraso at akin na po itong pinalinisan dito kay ate. At habang nililinisan nga niya itong hito or catfish, ay naghanap na rin ako nitong luyang dilaw. Mas masarap kasi itong ilagay at mas nakakatulong para makaalis ng lansa dun sa hito. Maghahanap nga rin ako ng dahon ng alagaw kaso nga lang wala pala sila dito. At eto nga, nandito na ako sa bahay at akin nang lulutuin itong aking hito. So ito nga po ay nilinisan na sa palengke at nilinisan ko pa rin dito sa bahay. Binudburan ko lang po yan ng konting asin at paminta at after po nyan ay akin po itong ipiprito bago ko po siya i-adobo. Mas masarap po kasi kapag piniprito muna itong ganitong isda bago nyo i-adobo. Kayo ba, paborito nyo rin ba ito? Paki-comment nyo nga kung kumakain din kayo nitong adobong hito sa gata. So ayan, ito po ay akin papupulahin lamang, hindi naman po kailangan palutungin or pakaprituhin yung magkabilang side ng ating hito. Yan po ay akin lamang pong bahagyang papupulahin katulad po ng inyong nakikita. At kapag mapula na nga po yung magkabilang side ay akin na po itong hahanguin. Alam nyo yung ganitong luto talagang sa probinsya lang namin ako nakakatikim. Kaya naman nung nakakita ako nito sa palengke, abay sabi ko hindi pwedeng hindi ako bibili nito. So ayun nga, dito sa kabilang kawali ay naglagay lamang po ako ng mantika doon sa pinagprituhan nga nung aking hito. Tapos dito na ako naggisa ng bawang po at sibuyas at syempre yung atin nga pong luyang dilaw. So, luyang dilaw po yan hindi po yung karot. Mas maganda po kasi itong gamitin kasi mas nakakapagtanggal daw po ito ng lansa. At isa pa, nakakadagdag kulay din do sa ating ngang lulutuing adobo sa gata na hito. So, ayan, inilagay ko na dito yung aking bahagyang ipinritong hito. Tapos, sa akin po yan hahalu-haluin pero yan po ay alalay lamang po sa paghalo para hindi naman madurog yung ating isda. Tapos naglagay po ako dyan ng toyo, mga nasa 1/4 cup po yan. Then naglagay na rin ako ng paminta. At syempre hahalu-haluin po ulit natin hanggang sa bahagyang magisa dito sa toyo yung ating hito. Then isinunod ko na po dito yung aking gata ng niyog. Bale, ang dami nga po nitong aking gata na ginamit ngayong araw ay nasa 1.5 cup. So ayan, atin lamang po yung hahalu-haluin at hahayaan po nating makakulo itong ating adobo. Alam nyo ba, basta ganitong luto ng aking ama talaga namang gustong gusto ko dahil napakasarap niyang magluto ng mga ganitong ulam. Lalo na nga kapag merong dahon ng alagaw, alam nyo ba yun? Kaso nga lang talagang mahirap siyang hanapin dito. Parang karaniwang nakikita lamang siya sa mga probinsya. So ayan, akin nga pong binaligtad para naman po magpantay yung pagkakaluto natin dito sa ating isda. At naglagay po ako dyan ng seasoning granules na pandagdag lasa po dito sa ating adobo sa gatang hito. So ayan, halu-haluin lamang po ng bahagya at naglagay na rin po ako dito ng katamtamang dami po ng suka. Ito po hahayaan ko lang makakulo hanggang sa maluto po yung ating suka na inilagay dito. So ayan, nung nakakulo na nga po ay naglagay ako dyan ng 1/2 tablespoon asukal. Pambalanse lamang po dun sa ating mga pampalasa na inilagay dito. So ayan, actually po ito po ay luto na pero mas gusto ko po talaga maanghang yung mga ganitong klase ng ulam. So naglagay po ako dyan ng sili. At pagkatapos niyan ay akin nga po itong tinikman para naman malaman ko ba kung tama na ba or sapat na ba yung mga pampalasa na inilagay ko dito. At nung natikman ko nga't okay naman na ay hahayaan ko pa po ito makakulo ng ilang minuto pa sa katamtamang lakas lamang po ng apoy para naman po mas lalong lumapot yung ating pinakang sabaw. At ayan po, after ilang minuto ay akin na nga rin pong pinatay yung aking kalan at pwede na po itong iserve dahil sa amoy pa lang nako. Talagang ako'y gutom na at miss ko na yung ganitong ulam. Kaya naman, kumain na kami ng aking mister. Serve and enjoy!